Mga kabunyog, mga kababayan, ininsulto na naman ni Sara si Trillanes. Ha? Tibuhok, pinatulan. Ha? Talagang alam naman natin na matindi ang galit ng mga Duterte kay Trillanes. Ay, kasi naman talaga, si Trillanes naman talaga, yung kahit panahon pa ng administrasyon ni Duterte, sila Duterte pa ang nasa kapangyarihan, hindi naman natakot si Trillanes eh. Ha? Hindi naman natakot si Trillanes. At nung panahon na nakaupo si Duterte bilang presidente, nasa kapangyarihan ng mga Duterte, tinulungan ni Trillanes ang mga biktima sa war on drugs na magsampa ng kaso sa ICC. Kaya nga nagkaroon ng kaso ng crimes against humanity. Tinulungan niya rin ang mga testigo. Sila Matubato, sila Las Cañas, prinuvidean niya ng mga security para hindi abutin ng mga puwersa ni Duterte, ng mga galamay ni Duterte. Kaya galit na galit talaga ang mga Duterte kay Trillanes. Pati sa mga kasong isinampa laban sa mga Duterte at sa mga galamay niya. Si Trillanes ang nagsampa ng mga kasong plunder kontra kay Digong, kontra kay Bongo. Siya rin ang nagsampa ng mga kasong ah, drug smuggling kontra kay Mans Carpio na asawa ni Sara at kay Pulong Duterte. Kaya talaga namang galit na galit ang mga Duterte kay Trillanes dahil talagang porsigido ito sa paglaban sa mga Duterte. Noon pa man na nakaupo pa nga ang Duterte ay lalo na ngayon na wala na ang mga Duterte. At nung hearing sa Quadcom tungkol sa mga AG case, nandun si Digong, nandun si Trillanes, di ba muntik nang batuhin ni Duterte si Trillanes sa sobrang kapikunan ni Duterte. Hindi niya maitago yung kanyang galit eh. Ay ganun din tong sila Sara, sila Pulong. Talagang kung makapagsalita yan kontra kay Trillanes, agad. Ah, pero mga kabunyog, mga kababayan, ito nandun na sa ibang bansa si Sara Duterte. Nandun siya sa ibang bansa, sa South Korea, 'di ba? Nag-iikot siya. At habang nag-i-speech doon, ah, talagang hindi niya pa rin mapigilan na tirahin si Trillanes. Ininsulto na naman ni Sara. Doon mismo sa South Korea habang nagsasalita siya. Sabi niya, buhay na buhay pa yan si Trillanes. Buhay na buhay pa pala yan. Ah, Buhay na buhay pa. Pero ang kanyang buhok, hindi ko lang sigurado. Ay siguro, kinakantsawan niya. Baka ang tingin niya, wig ang buhok ni Trillanes. Hindi natin alam. Pero masyadong personal na yung issue na yan ni Sara. Ha? Kaya lang, ano talaga yan, inaasahan naman yan dahil talagang matindi ang galit ng mga Duterte kay Trillanes. Pero hindi rin nagpapatinag, hindi rin natatakot yan si Trillanes hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ay lalo pat hindi naman siya nanalong mayor ng Caloocan. Lalo siyang maraming oras para sa paghahabol sa mga Duterte. Ha? Ah, itong pagpa-follow up itong pagpa-follow up dito sa mga warrant of arrest na ilalabas tungkol kila Bato, malamang pati si Sara Duterte. Si Trillanes pa rin ang nakatutok diyan, tinututukan niya 'yan. Hmm? Tinututukan niya 'yan. Kaya nga si Bato galit na galit din sa kanya eh. Ay 'di ba sabi ni Bato, "O sige, ha? Kung gusto mo ikaw pang umaresto sa akin pag lumabas ang arrest warrant ng ICC." Hinahamon noon ni Bato si Trillanes na ilabas na daw yung ICC na yan, wala naman daw nangyayari. Tapos ngayon biglang nangyari. Biglang may nangyari. Eh di ba si Trillanes din ang nag-ano niyan, naunang nagsabi niyan, oh, noon hindi siniseryoso nilang ng mga Duterte ang mga sinasabi ni Trillanes. Sabi ni Trillanes noon, galing na dito, pumasok na sa bansa yung mga investigators ng ICC. Anumang oras lalabas na ang desisyon ng ICC. Walang naniniwala. O ngayon, biglang lumabas nga ang desisyon, ang warrant of arrest. O naniwala na sila. Kaya ngayon, nakakulong na si Duterte sa ICC. Alam nila, ang galit ng mga Duterte kay Trillanes, kung ano ang galit nila kay Torre, ganun din kay Trillanes. Yan yung mga tao na talagang grabe ang galit ng mga Duterte. Si Torre, si Trillanes, o siyempre si Marcos. Siyempre si Marcos. Kaya kung makapang-insulto si Sara kay Trillanes, sagad. Ka, tibuhok pinapatulan. Hmm? Ah,
Pero itong ano, itong susunod na mga araw, si Trillanes ang sabi niya, isusulong daw nila ang impeachment ng mga justices ng Korte Suprema. O si Trillanes din ang nagsabi niyan. Na sinigundahan din Leila de Lima. Oh, ang sabi nila Trillanes, kapag hindi sumulong yung impeachment, kapag napatayan, mayroon silang plan B. Hmm? At pinag-iisipan nilang i-impeach yung mga justices ng Korte Suprema. Yan, si Trillanes uli yan. Ano ito? Hindi naman titigil si Trillanes sa paghahabol dito sa mga Duterte, lalo pa ngayon na wala na sa kapangyarihan ng mga Duterte. Lalo pa ngayon na hindi naman siya nanalong mayor ng Caloocan. Marami siyang panahon para ano, ah, tumulong sa pagpapanagot sa mga Duterte. At si Trillanes din ang tumutulong para mabuo ang pwersa, United Front laban kay Sara sa 2028. Napapanood ko, maraming kinakausap sila Trillanes, sila Ronald Llamas, nag-uusap-usap. Paano mabuo ang isang broad United Front ng mga pwersa? Pwedeng may bahagi sa Marcos, may kakampings, may pwersa ng galing kila Trillanes. Yung iba pang mga pwersa, kasi ang paniniwala nila Trillanes dapat hindi manalo si Sara sa 2028. Kaya galit na galit din si Sara. Alam ni Sara yan na gumagalaw sila Trillanes ngayon para buuin yung alyansa na yan. Malapit pa naman si Trillanes sa mga Marcos ngayon. Malapit din siya sa mga oposisyon. So si Trillanes yung ang nag-bridge na mabuo ang isang broad United Front laban kay Sara Duterte para hindi na makabalik ang mga Duterte. Okay, mga kabunyog mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.